Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, pwede na yan. Ay, magbigay lang ho tayo ng reaction dito, Kikimo. Padilla, my colleagues may be veterans, senator, lawyers, but I know criminal underworld. Dito pinagyayabang niya rito. Maski kayo mga lawyer kayo, pero sama ako sa inyo kasi ako underworld ako eh. Pakinggan natin siya, ha? Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Sige, Senator, okay, you're next, Senator Padilla. Then, si Coco. Natawa kay Coco. Winave ni Bongo yung kanya, sige na, ikaw na, you're next na, sige, salita ka na. Sabi ni Coco Pimentel dito parang walang kagana-ganang in-introduce Tuloy. And I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. At sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po, sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisit. King ang tawag niya kay Bongo. King na unang malasakit. Ito rin mo. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor, isang maganda. Alam kaya nito sinasabi nito, no? Pinakamagaling na presidente raw ng Pilipinas. Kaya nga kayo nandiyan diyan dahil sa magaling na presidente ng Pilipinas mo, iniimbestigahan yung mga pinagpapatay niyan. Ayoko na ho sana i-content to pero naging content na to ni Clef Castro kagabi ito pinanood ko. Oo, tayo magbibigay naman tayo ng ating opinion o reaksyon dito bilang ordinaryong, hindi ho tayo abogado, no? Ordinaryong butante. Diba? Tuloy mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay nagmamalaki niya pa na convicted criminal siya. Talagang anak ng puto. Tuloy mo, sige. Convicted. Ako po'y nakulong. Oh. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso. Ang mga... Ay nako, Kimo, nandiyan sa tabi mo. Marami dyan sa tabi mo. Mga kriminal na walang puso, nandiyan lang sa tabi-tabi mo. Isa na yung pinupuri mo. Naamo mo. Ay nako, Kimo, tira. Halang ang kaluluwa. Nandiyan sa tabi mo. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Hoy, Kimo, yung mga sinasabi mo na pumapatay ng asawa na durugista, nakakulong. Mga nakakulong sila, may kinasuhan sila, nahuli sila ng pulis. Dahil sa ginawa nilang bilang isang durugista, nakukulong.
Tira ka ng tira, Kimo eh. Para mo sinasabing inutil yung mga pulis. Tuloy. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, Hindi na. ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 Hindi ba ikaw kusinero? po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namaya. Ito yung number 1 senador na nagsisilbi, hindi sa bayan, kung hindi kay Digong. No, mga boss? Kay Digong, kay Bongo, kay Bato, diyan siya nagsisilbi. Oo. Wala siyang pakialam eh. Oo. Wala na siyang iba, yun lang. Pagsilbihan niya si Iron Man. Bakit? Kung hindi niya sinasabi mong Iron Man, hindi ka nga magiging senador, di ba? Kasi binigyan ka ng absolute pardon. Oo. Bilang isang kriminal, pero galit sa kriminal yan si Iron Man, pero binigyan ka pa rin ng absolute pardon, kaya ka nga naging senador. Kaya sabi mo, isang convicted ka na kriminal. Pero galit yung si Iron Man mo sa kriminal, ha? Tuloy mo. Mayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin. Sabi ni Espinido, yung kapulisan, isa sa pinakamalaking sindikato. At diyan nga kumukuha pa ng shabu, yung mga ibang street na vendor sa mga pulis. Ayon sa pulis yan, Kimo. Tuloy mo, Kimo. Ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Anak ka ng tatay mo, Kimo eh. Ang amo mo economic advisor niyan si Michael Yang. Involved sa droga. Wala to, no? Tuloy mo. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi. Eto. Na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. So ano ang ibig mo sabihin, Kimo? Magbibitaw na si Bongbong Marcos at ibibigay na ulit sa mga Duterte yung pagiging hahawak sa Pilipinas, yung ba gusto mong mangyari, Kimo? Tsaka may datos sabi ni Chis Escudero, no? Mas malala ang kriminalidad, Kimo, nung panahon ni Duterte. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, nagkakamali po tayo. Alamin po. Saan isisisi? Talagang tanga ito. Kanino isisisi mga namatay na libo-libo? Tanga talaga, no? Mga friend, maiinit ang ulo mo. Tuloy mo. Natin kung ano ang drug underworld. Kung ano ang mga yung ang amo mo, ang drug of all, Lord of all drug lord, sabi ni Las Cañas. Tanga talaga, no? Makapuri lang. Anyway, talagang dapat niyang purihin yan.
Dahil yun nga, sasama na siya sa dahig, no, mga friend. Hindi ko na patatagalin yan, baka mabuisit lang kayo, no? Mga boss. Magbibigay na ho tayo reaksyon dyan. Oo, no? Mga friend, ito pong vlog na to, i-share nyo, baka sakasakali makagising, no? Itong darating na eleksyon, no? Marami pa hong ganitong uri na tumatakbo. At pinayagan ng COMELEC. At malaki ang tsansang manalo. Maski pa paano talagang si Bumtarat-tarat, malamang din yan. Si Ipe, baka sakasakali pa rin yan. Si Kibulog. Hindi natin alam. Baka magmilagro si Satanas. Sino pa? Tulpo. Tatlo, baki maging tatlo yung tulpo. Sino? Si Lito Lapid. Bong Revilla. Nasa ano ho yan, ha? Nasa administration slate ho yan. No? Isipin nyo nga mabuti, mga friend, ha? Maawa kayo sa mga susunod na henerasyon. Kami, paalis na kami sa mundong ito. No? Pero yung mga susunod na henerasyon, isipin mo ha, sige, anong nilalaman ng Senado? Si Kimo, pag minas-malas, si Bumtarat-tarat, magkakaroon ng 3 tulpo, 5. Sino pa? Lito Lapid, Bong Revilla, 7 na. Tolentino, 8. Estrada, 9. Sino pa? Yung Cayetano, 10. Nasa administration slate ho yan eh. Mga Duterte na ho nakapasok kay Marcos eh. 10. Meron pa eh. Yung Villar. Ano pa? At sino maiiwan pa? Diyan. Halos mahigit sa kalahati. Kung sakasakaling mamalasin, no? Yan ho ang magiging laman. Pacquiao. Ano na lang itsura ng Senado? Sige nga. Kung yan mga yan ang papasok. Mag-ano na ho tayo? Sabi nga ni Ka Percy, mag-ano ho tayo ng track record, mga pre. Maawa kayo sa mga susunod na henerasyon. Totoo. Mantakin mo, pag samasamahin mo lang yan, ang bigat niyan. Kimo, Ipe, Lito Lapid, Bong Revilla, Bumtarat-tarat. Yan 5 lang na yan, kawindang-windang na. Isama mo pa yung 3 tulpo, 8. Patay na. Villanueva. Nakita niyo naman kung ano nangyari sa Senado, di ba? Sa hearing nila. Bato. Ayan pa si Bato. Bongo. Puta, mahigit na palang kalahati. Di ba? Bato, Bongo, Bumtarat-tarat, Kimo, Ipe, Kibulog, Mariosip. Aba, kakilakilabot ho ang Senado pag yun ang nangyari, mga boss. Oo. Todas tayo, mother, pati daughter. Ewan kung paano magiging ano. Ang botante ho, hindi ko natin maintindihan eh. Oo. Mantakin mo, kahiya-hiya na ho sa buong mundo eh. Itong mga nangyayari dito sa Pilipinas. Maganda ho yung nanood ako kanina. Asin ko na ho pala, November 5, yung botohan sa Amerika, di ba? At nakakalamang si Kamala Harris, no? Nakakalamang. Marami naman gusto si Harris, di ba? At maganda ho ang mga track record ng mga tumatakbo ho doon sa Amerika. Hindi ho kagaya rito, Sus Mariosep. Dito sa Pilipinas, pag matino kang kandidato, talo ka. Yan.
Kahiya-hiya. Nag-aral ka para maging abogado, Shell Jokno, talo. Number 1 si Kimo. Senador. Ano yan? Yung mga handang magsilbi, may utak, may alam. Ito, nagsusuklay lang ng bigote ito. Oh. At malakas lumamon. Nakakalungkot. Pero yan ho ang realidad eh. Diba? Hindi mo rin maintindihan yung Comelec, bakit ganun? Oo. Kaming kibulog. Baliw yun, no? Maliwanag na baliw. Sa dami pa ng kaso. Pwede tumakbo. Pero yung Toto Kausing, nuisance candidate, diniklara. Puta, ano yan? Ha? Mabigat, mga pre. Mabigat. No? Lipat ulit tayo din sa isang topic natin, no? Wala eh. Share nyo to para baka sakaling makapaglinis ng utak ng mga... Ang bigat to kasi ng katangahan dito sa mga butante na to. Oo. Pero masisisi mo ba sila? Ha? Alam nyo ito, no, mga friend. Tsaka na natin yan. Ang mga butante kung minsan, lalong-lalo na yung mga hindi nakapag-aral. No, marami ho yan eh. Ha? Kung alin ho yung madaling isulat sa balota at merong kasamang pera, yun na ho inililista. Kagaya yang Bongo o 6 na letra lang. Kasi kadali nilang isulat yan. Kaya nananalo. Robin, Padilla, o de. Madali sa isip nila. Pero pag mabigat yung apelyido, ganun, medyo, oo. Tapos, hindi kilala, wala pang pera, maski nasabihin mong abogado ka, talo ka. Di ba? Yun nga ho, nakakahiya. Kaya nga siguro, hindi na tumakbo si BP Leni sa Senado. Kasi, baka hindi niya talaga kayang tanggapin yan na matatalo. Mantangin mo sa survey, ang layo ni BP Leni sa Senador, ha? Hindi pa yata pumasok sa Magic 12. Gaano kagagawin yung survey? Diba? Sa pagka-presidente naman, ilalagay niya sa survey si BP Leni, ang layo. Lamang na lamang yung Sara. Isipin niyo yan, anong klase? Sige nga. Ay nako mga friend. Malungkot pero yun eh. Yun eh. Oo. Lipat na ho tayo dito sa isang topic natin, Bali tayong medyo mapapakinabangan itong kanyang mga pag-amin sa... Si Idol Christian Isguera ho ito. ICC o Pinas o Pilipinas. Saan ba dapat kasuhan sila Duterte? Sa ICC. Pero yung argument na, kung meron na pala kayong nakikitang ebidensya rito, iba na naman yung administrasyon, bakit hindi pa magsampa ng kaso laban kay Duterte at saka doon sa ibang sangkot dito sa Pilipinas? Well, kung kami, una, maraming barriers kaming nakikita kasi una, nakapagsampa na kami. Nandun na sa ICC yung namin, yung impormasyon. At medyo mas kumpiyansa kami doon dahil ang ICC may sariling investigating team. So yung Office of the Prosecutor, kailangan mag-imbestiga. Ikukumpara mo yon dito sa Pilipinas, sino ba ang authorized na mag-imbestiga? Police. Yun yung parang default. Imbestigahan ba ng police ang kapwa-police? O sige, sabihin na natin oo. Pwede din namang magkaroon ng special assignment of justice. Pero sa ngayon, meron bang kilos ang DOJ o even yung PNP? Wala. Ang tinitingnan nila, yung 52 pa rin. 52 na sinasabi nilang insidente na, inimbestigahan namin to. Pero ang nakikita kong kwento kasi dito, there were individual policemen who did not follow protocol. Parang may rogue policemen ang gusto nilang palabasin. Hindi nila sinisilip yung policy. Hopefully, ito with the Quadcom and the Senate investigations, magets na nila yon
na mas malaki na to sa mga individual murders at kailangan ng silipin ang crimes against humanity. Ngayon, bakit hindi kami ang magsasampa? Una, nakakalula yan dahil wala pang kaso sa Pilipinas na crimes against humanity. Wala kaming mapagkumbaga-kumperan o kaya makunan ng president na ano nga bang gagawin. Pero can this be a first case? It could be, yes. Actually, merong mga charges. Alam namin na may charges na i-file pero nadi-dismiss. Kaya yun din yung namin, takot na naku, baka naman ma-dismiss tayo kahit gano'n natin kaganda. Kasi walang pagkukumparahan yung piskal na titingin na tama ba ito? Dapat ba ito? Kaya, kumbaga, it's up for anybody's guess now what the element. Tsaka mga friend, no? Si Atty. Cote duda, di ba? Tsaka paano mong isasampa dito? Yan nga ang gustong mangyari ni Digong eh. Pag dito mo yung kinasuhan, para mong sinunod si Digong. Sabi niya, di ba? Kung ako'y nagkaroon ng pagkakamali sa akala ninyo, kasuhan ninyo ako dito ako lilitisin at dito ako makukulong, hindi sa ibang bayan. Hindi ako papayag, sabi ni Digong. No. Kaya, di ba, kaya nung nagkaroon ng investigasyon to, EJK na to, sabi ko, bakit? Balitang-balita na parating na yung ICC. O, di ba? Bigla kayong mag-iimbestiga para ipakita sa ICC na gumagana ang justice system sa Pilipinas. O, di ba? Ganyan yan. Kaya ito, parating pag ito, hindi ibinigay si Digong sa ICC, talagang tabla-tabla na, parang ulit-ulit, di ba? At dito kakasuhan si Digong? Paano mo isipin mo nga? Yun nga lang, simpleng napakaliwanag na sinampa ni Franz Castro, napakababa pa. Grave threat. Sa buhay niya. Naka-televise pa, na hinabi ni Digong yun sa kanya na ba? Dismiss. Hindi nang basta-basta yung abogado na kinuha ni Franz Castro. Pagdating sa Department of Justice, dismiss eh. No, kaya yun din ang duda ni Atty. Conte, baka pa dismiss. Di ba? Si itong Department of Justice, di mo rin to kung saan to eh. Di ba? Sa totoo lang. Sa dami na nang naikaso dyan, ni Senator Trillanes, wala pa. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano nasa anong Department of Justice na yun eh. Kung paano eh, di ba? Tsaka yun nga, paano ka? Yung kay Percy Lapid, wala rin. Yung Bantag, wala rin. Kibulog, kung hindi pa tinakot, hindi pa mahuhuli. Yung Parmali, wala pa rin nangyayari. Wala eh, di ba? Tsaka yun nga, nung panahon na ngayon, wala pang naisasampang kaso kay Digong. Halos magmakaawa na si Digong na. Sinaamin ko na mamatay tao ko ba't ayaw niyo pa ako kasuhan? Di parang sumunod ditong gobyerno ni Marcos kay Digong. Pag dito siya kinasuhan at dito siya nilitis, yun ang gusto niyang mangyari, mga friend. Kung ako'y nagkamali para sa inyo, kasuhan niyo ako dito. Dito niyo ako litisin. Di ba? Paano mo lilitisin? Yung mga senador, takot pa eh. Contempt lang hindi pa siya mai-contempt. Nagmumura na rin sa di ba? ICC na lang talaga ang pag-asa itong Pilipinas na ito. Wala nang iba. Ano sa palagay niya, mga friend? Tsaka yun nga, sana matuto naman na tayo, mga friend. Maawa kayo, mga butante. Yung upo nyo, si Kimo, si Bumtarat-tarat. Diyos ko, ang gulo. Atty. Libayan. Takot na takot. Hindi naman actually takot na takot, pero talagang worried na worried siya sa tulpo, no?
Talagang malaking posibilidad yan eh. Ha? Eh, putik yan eh. Taong Duterte rin yan eh. Tulpo. Oh. Diba yan nga yung kaso na nung kapatid nila sa Department of Tourism, binigay doon sa Pronto, yung sa kapatid niya, 60 million mahigit na advertisement. Oh, tapos nag-resign yung kapatid niya. Hindi naman sinole. 60 million pa lang yun. Ipahawak mo pa yung... Ay, ewan ko. Mag-collab na tayo mga boss. Shout out Romeo Meji Bilay. Biyay ba to? Maria Lourdes Lali Rivera. Shout out. Hello everyone watching from SG. Saan ba SG na yan? Singapore ba yan? Kalati Bayaw. Hello din sa'yo. Mabuhay kayo dyan sa SG. S. Marise, shout out. Good afternoon po. Sir Rox, have a blessed All Souls Day. God bless always po, Sir Rox. God bless, S. Marise. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning. Karox and to all supporters and subscribers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Wala tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng mga Duterte. Totoo yan. Friend Sherby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcatara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Gracia, Amy Bingson, shout out. Sabi ni Tia Delio, mapagpalang buhay at may ngiti. Pagbati ni Impong Basyang Team Tia Deli, sa'yo Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Walang Diyo. Salamat Sir Rox sa pagbuhay na manong pagbasa. Baka bigla mag-brown out eh. Maputol yung babasahin ko sa'yo eh. Sa pinakamahabang talata sa kasaysayan ng social media. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong Tia Deli. Mga ka-warriors, may kasabihan nga daw po, mas makapal daw po, mas matibay daw po. Tawa ka ng tawa. Typical pong Kabitenya, mahilig magbabanat. Parang tropang balasubas lang po ng Davao. Na-topic mo po today, Sir Rox, three stooges of all times and three musketeers as well. Ang mga hinayupak na yawa, Sir Rox, wala pong duda at wala pong sablay. Wala pong kasablay-sablay ang mga naging punto de vista mo, Sir Rox. Sila po talagang tatlo ang the best awardees at may hawak ng corona. Ang pinakamahusay, magbalat kayo at pinakasinungaling na nilalang sa kasaysayan. Para lang po silang ahas kung magpalit ng balat. Depende po siguro kung sino ang kaharap at kaaway. Kaya masasabi ko lang po, Sir Rox, kapag ang ating sikuting nanatili pong parang gwardiya sibil lang na nakatayo lang po sa may poste na parang sundalong kanin lang, si Rox. Sasamahan na lang po siguro kita sa pagiging pugong biyahero na lang. Sa'yo, ang Isabela, sa akin ng Cavite, patay tayan. Dito po sa amin, sa Cavite, di po pugong biyahero, mga pugong milyonaryo sa gitna po ng karagatan. Ako po siguro ang maaambunan ng ayuda. At bago pa po ako makakutusan ng aking mga ka-warriors, Tia Deli signing off. Hanggang sa muli natin pagbanat na parang mga banateros lang. Ang sa inyo po lahat ay grabe po ang kulit, pero sa inyo po ay tunay na nagmamahal. Ito po ang aswungot ninyong Kabitenyang Tia Deli. Hanggang sa muli po mga ka-warriors, ingat po tayong lahat. Sumatin po lahat ang gabay ang pagmamahal at pagpapala ng dakilang Panginoon. Have a blessed Sunday sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors. Shout out sa iyo, Sister Grace, na hipuin ni Lord ang iyong kalooban at palalingin ka sa magulo mong pag-iisip sa ngayon. Totoo yan, Tia Deli. Susan de la Cruz, shout out. Gandang hapon, Karox, at sa mga ka-warriors. Sana po maging wise voter ang mga Pinoy. Piliin ang tamang maglilingkod sa bayan at di ang
mananamantala sa kaban ng bayan. Ingat po palagi. Ingat ka din, Susan de la Cruz. Elizabeth Iscare, shout out. Ha? Good evening, Serox. Nako, Serox. Yang si Bato, Bongo, Robin, at yung ibang senador na hanggang ngayon sobrang takot pa din kay Digong. Na kahit booking na ang kademonyohan nila, lalo na itong si Bato, nakakala mo kung sinong matino, sobrang demonyo at lahi ito ni Satanas. Kaya dapat dyan, sipain na dyan. Talaga lang. Wala eh. Tayo natin, baka na lang hinihintay. Mapugot yung ulo. At nang tuloy-tuloy na. Oo. Anyway, sana nga. Dasal. Yun na lang ang pagkakapitan dito ng Pilipinas eh. Shirley Jaser, shout out. Nakakasawa ng marinig ang boses ng taong na yan, Karox. Puro pagtatanggol na lang sa mga masasama tulad niya. Nakakatawa si Kalbo. Ang lakas ng mangmaang-maangan. Hay nako. Ang kasamaan, hindi yan na mananatili. Booking na kayo, no? Totoo yan, Shirley. Susan de la Cruz ulit, oh. Galit siya sa kriminal. They want them dead. Bakit inaalagaan niya si Kibuloy? Hi, birds of the same feather, flocks together. Totoo yan, Susan de la Cruz. Galit siya sa kriminal pag hindi niya kasama. Pero tsaka gusto niya yung mga kriminal na talagang kumikita pati siya. Kaya nila Michael Yang, diba? Ay, gago. Shirley Jason ulit, oh. Mabuti pa daw napatayin kesa pakainin ang mga kriminal. Ano ba sila, Karox? Di ba mas masahol pa sila sa mga drug addict at kriminal daw? Totoo, Shirley. Kung makapagsalita ka, alam. Ricardo Hernandez, welcome to the club. Bobong Kalbo. Ramon Valencia, shout out. Bossing, napanood ko yung TikTok yung mga sinatong ng mga recess nagkumpulan mga kupal nandun si Villanueva. Di ba may ano rin yan nagtuturo ng Biblia? Ewan ko kung tama ako, pero nandun sa kumpulan ng mga pabor kay Digong nyo, nag-iisa lang talaga Senador Risa Senado at yung iba ay mga kampon ni Digong nyo. Totoo yan, Ramon. Ando pa nga si Stephen, yung abogado ni Guawaping, di ba? Wala. Kamusta na kaya si Guawaping? Al-Ulalia, shout out. Kung tutusin, wala nang dapat po ang mapwesto pa sa gobyerno ang mga Duterte at pati na mga minions niya. Sila ay salot ng bayan. Good day, Sir Rox, at sa mga warriors. God bless. Totoo yan, Al-Ulalia. Ewan ko ba sa Comelec, di ba? Yung salot, yun ang gusto nila. Ewan. Ramon Valencia ulit, oh. Sana matuto ng mga Pilipino sa pagpili ng iboboto sa darating na halalan. Musta na lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo. Musta rin, Ramon. Jerry De La Rosa, welcome to the club. May nagbabayad dyan sa mga survey na yan. Totoo. Jerry ulit, oh. Tanga na lang ang boboto dyan. Yung problema nga, Jerry, daming tanga eh. Oo, dapat nga yata magkaroon tayo ng party list. Samahan ng mga tanga. Palagi ko, landslide, mananalo yung party list na yun. Sa dami ng tanga. Oo, diba? Chupisa Bunao, good evening po, kuya. At sa labing wife mo po, at sa mga ka-warriors, ay naku kuya, ICC na lang talaga ang bahala sa kanilang lahat. Amin. Totoo yan, Chupista. Iba. Pag yan kinasuhan dito, talagang tama tayo. Tama ako, di ba? Kaya binuo yung investigasyon na yan para harangin ng ICC. At nandito, paano may kukumbik si anak ng puta, ganyan, oo. Makakumbik man niya si Digong, house arrest yan. Di ba? Tapos kay Bulog, nagpapa-house arrest, si Digong pa kaya. Anak ng puta, wala na talaga. Kaindot-indot na. Alberto Olaer, shout out. Karox, si Sara Itok Duterte Carpio, aswang. Na ba siya ngayon? Bakit niya huhukayin ang libingan ni Ferdinand Edralin Marcos? Bakit siya ang papalit para hindi na siya makita Karoke sa pagmumura ni Digong Demonyo Duterte sa Senado? Bakit hindi ma-neutralize ang bunganga sa
pag-utang ina mo ng mga senador, Karoke. Takot sila. Takot ba sila? Si Senador Risa Hontiveros, Mr. Duterte, gusto pang dalhin si Senador Risa Hontiveros ni Digonggong sa impyerno. Si Sara Duterte Carpio dalhin niya sa impyerno, Karoke. No, hindi na kailangan dalhin si Sara, siyang araw presidente sa impyerno eh. Ang ina mo yan. Anita Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Sa labing wife mo po at sa buong pamilya mo po at sa aming lahat na sumusubaybay. Have a blessed weekend po. Ganda ng topic mo po ngayon. Nakaka-high blood. God bless po tayong lahat. More and always. God bless, Anita. Friend Jun Lagon, shout out, my friend. Michael Edwin, shout out. Eman Escalona, shout out. Anita ulit. Naku, yan si Batugan, masyadong defensive kasi maraming katarantaduhan at mga walang kwenta ang mga pinagsasabi. Pinagsasabi niya, toxic yan, si Batugan, kahit kailan. Totoo yan, Anita. Toxic talaga. Anita ulit. Si Sara may tililing sa utak. Halata naman. Sintu-sintu na ang mga pinaggagawa. Totoo yan, Anita. Anita ulit. Naturing ang BP. Nakakahiya. Mga pinaggagawa. Hindi natin maipagmamalaki sa buong mundo. Mga nakakaya silang lahat. Sabi mo pa. Jokiano, shout out. Karox, ang mga survey puro bayad dyan. Sabi nga ni Kapersi, mind conditioning lang yan. Kaya tahimik sa Davao kasi pinatay na nila mga tao doon. Percival Ulip, welcome to the club. Huwag na tayong magpabudol sa mga galing Davao. Totoo. Chupista Bunao ulit Natatawa po ako kay Christian Esguera itong nagdaan All Saints Day. Kung hahanap daw ng costume para sa Halloween na nakakatakot at karimari-marim ay magsusuot na lang daw ng maskara na may mukha ni Digong. Si Christian Esguera sa kasi Ronald Llamas, di ba? Tama naman, di ba? Federico Mandak, shout out. Yang grupo nila ba to? Go at family Duterte, sanay na yata talaga sa paglulubid ng mga kasinungalingan. Magsimula talaga yata nung sila na ang yata ang may-ari ng Davao City. 30 years, mahigit, na hanggang ngayon, kaya hindi sila sanay, hindi nila matanggap na may mag-uusik sa kanila dahil feeling nila ay untouchable sila. Yun lang yun. Ang kailangan talaga ay baliin na ang mga sungay nila at sanga-sanga na. Totoo. Chupista ulit Hala kuya, ang sarap pala magnakaw ng trilyon-trilyon. Respetado ka pa ng lahat. Totoo. Kalat niyo. Kita. Karoke, maawa ka. Ipakita mo na ang TikTok video ni Sweetheart Sara, please. Jupista Bunao ulit Kuya, parang kilala ko si Ramon Intong. Siya po kaya Intong na taga Santa Quiteria sa Caloocan na nagtrabaho sa vulcanizing shop ng ninong ko sa Laong Laan. Hindi natin alam. Mike Martinez, welcome to the club. Nakakatawa naman si Bato talking about human rights samantalang ang daming namatay nung panahon niya bilang PNP chief dahil sa war on drugs. Talagang yan si Bato, kengko yan. Walang yan. David Alin Mendoza, shout out Good afternoon po, Arox. Si Digong po ay wala na sa sarili niya. Kung ano-ano na lang po ang lumalabas sa bibig niya. Matagal nang wala sa sarili yan. Nung nangangampanya pa lang yan, talagang wala na sa sarili yan. David, ano ka ba? Kaya hindi ko binoto yan. Mantakay mo mag-jet ski ako.
Punta ako doon, titirig ko. Kung ano pinagsasabi niyan, mga kampanya yan, siraulo na nga kako eh. Anong klase to kako? Puti, nanalo. Sinuportahan na Ilocano ni Amy Marcos. Paulit-ulit ako, no? Kasalanan din yung ano to eh. Administrasyon ni Pinoy sa totoo lang. Kaya nakapasok yan. Substitute candidate yan eh. Tandang-tanda ko yan. Late filing of candidacy yan. Kaya yan, substitute candidate kay Dino. Si Dino umatras. Sino si Dino? Kandidato para mayor. Tapos pinalitan ni Digong, pumandidato para presidente. Pinayagan ng administrasyon ni Pinoy. Siguro ang buong akala nila, the more the merrier. Para manalo si Rojas. Nangyari, todas. Kaya nagka-leche-leche. Maraming question nun. Bakit pinayagan makatakbo nga yan si Digong na yan? Oo. Kala nila mas makakasigurong mananalo yung Rojas kung ipapasok si Digong. Pwedeng i-disqualify na yun kasi late filing of candidacy nga yun, tapos substitute nga siya kay Dino. Tuloy natin. Kaya kung tatanungin mo, kasalanan pa rin ng administrasyon ni Pinoy. Oo. Diba? Pwede i-disqualify. Late filing na yan eh. Naging substitute candidate na nga lang niya kay Dino. Tumatakbo para mayor. Tuloy natin kay David. Ang akala niya po kasi, ang siya ang laging tama. Oo nga po, may tama sa utak. Kamukha ng anak niyang Amazona. Yan naman si General Stone o Bato, talaga pong magaling sa acting yan. Ang hilig pang magpatawa kasi nga kalbo. Pero kahit ano pang gawin niyang pagtatakip sa mga kawalangyaan nila, ay di na nila kayang bilugin ang ulo ng mga Pilipino. Puwera lang ang mga DDS na hanggang ngayon ay mga nagtutulog-tulugan pa din. Ay naku po, saan napupulutin ang bansa natin kung ganyan ang mga mamumuno sa atin? Naku David, magdasal ka na lang, friend ha. Araw-araw magdasal tayo na magmilagro mga demonyo. Puting. Edmundo Cheng, shout out. Huwag nang umasa pa sa mga sabungero na nawawala. Si Atong Ang ay isa sa matalik na kaibigan ni Digong at dapat imbestigahan ang lahat ng tuta at mga senador kung saan galing ang mga yaman nila, lalo na yan si Bato. Kapitbahay pa nga ni Isko Moreno, dating kakaning itik lang yan sa Davao. Uy, ikaw naman eh. Di lalo si Bongo. Tagabili lang ni Las Cañas na maruya daw yan eh. Ang utusan. Di ba? Edmundo Cheng ulit. Naalala ko tuloy ang pelikula ni FPJ na Isang Bala Ka Lang. Napanood kaya ito ni Digong, pati mga tuta niya at mga senador kuno. Edmundo Cheng ulit. Walang forever sa mundo, lalo na mga kawalang hiya. Malapit ng bumingo si Digong. Hintay lang tayo. Mga ilang Pasko pa tayo mag-iintay. Patay tayo dyan. Yun nga eh. 3J show po. Bumingo na nga ang Senado eh. Ando na sa ICC ang testimony niya. Diba? Edmundo Cheng ulit Walang forever sa mundo, lalo na mga kawalang hiyang malapit ng bumingo si Digong. Hintay lang tayo. Nabasa ko ito. Edmundo Cheng ulit Si Digong, totoong mga baril ang pumuputok. Pero si Kibuloy, first class ang baril ang pumuputok. Patay tayo dyan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kapag sumipot si Duterte sa Kongreso Quadcom, hearing total, inumpisahan nyo na yung mag-iimbestiga kailan itayo ninyo ang bandera ng Kongreso. Kung gusto nyo magtagal sa pwesto o mag-ambisyon pa ng mataas na pwesto sa gobyerno. Ito na ang pagkakataon ninyong mga congressman. Ipakita sa taong bayan ng inyong galing, husay at tapang para sa katotohanan at katarungan. Totoo yan, Ferdinand. Ted, shout out Ted. Mga taong ito at lahat ng mga Duterte,
Hindi na dapat pagkatiwalaan, mga taong wala ng kredibilidad, mga taong di kinikilala ang batas ng Diyos, mga taong dapat nang walisin sa lipunan. Mabuti naman at unti-unti nang nagkakaroon ng pangunawa ang mga nalalabuan ng isip, at ito ay nakikita sa survey kung totoo nga ang survey. Pero bahala ng Panginoon Diyos, hindi naman siguro niya pababayaan ng mga taong umaasam ng katarungan. Siya pa rin ang gumagawa ng mga bagay na di natin inaasahan. Totoo yan, Ted. Sana magkaroon tayo ng pinunong makabayan. Amen. Totoo yan, Ted. Sana nga. Ted ulit. Si Digong, persecutor. Si Sara, pusit kutor. Rolando Resco, shout out. Tawa-tawa. Mang tanga lang ang maniniwala sa mga kampo ng kadiliman. Huwag padadala sa mga matatamis na pananalita. Totoo yan. Tangina. Rolando Resco. Kaya tayo nyo, makipag-cooperate ka na sa ICC. Mang at tanga lang maniniwala sa kanila. Dotae po eh. 3J Siop to. Hello, Sir Rox. Tawa-tawa ka na naman eh. Accordingly, hindi daw ipatatawag uli si Digong sa Senado. Kasi baka bawiin daw yung testimonya niya. So, signed, sealed, delivered. Signed, sealed, delivered na testimony ni Digong sa ICC. Wala nang bawian. Good, Xerox. Diba? PJ Show ulit, Xerox. Tama si Atty. Claire sa assessment niya sa interview ni Karen Davila kay Bato. Tama, hindi member si Bato ng DDS dahil siya ay commander ng DDS. O, totoo. Si Karen Davila kung minsan eh. Parang nasosobrahan din sa galing, ha? PJ Show ulit to. Si Bato Xerox, tuliro na, hilong talilong na. Hindi na niya malaman kung anong gagawin. Ligwak na sa rating. Diniin pa ni Digong sa Senado. Nilaglag ni Espinido. Tinawagan na siya ng ICC sa opisina niya. Ano pa, si Bato huling-huli na si Espinido. Ang amo niyang si Gibbs nakakulong. Hay Bato, ang may sala kahit ano pang lubid mong kasinungalingan, ilalabas at lalabas ang totoo. Kaya mag-impake ka na para sa trip mo sa dahig. Si Kimo, sasama si Kimo. Maril Pabianak, shout out ha. Pinangako mo yan, Kimo pag natuloy sa biyahe ni Digong sa kanya si Bato sa dahig sasama ka ha. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Blessed morning everyone. Sa dami ng mga kababayan natin na abala sa pang-araw-araw na paghahanap buhay, wala nang time para suriin ang mga ganitong uri ng nakaluklok sa gobyerno. Totoo yan. Nawa nga po tayo, ma-dominate natin na manaig ang tamang pagpili na may puso, mga Pilipino, ang mailuklok sa ating bayan at nang tuluyan na tayong makalaya sa paghihirap ng mga ganitong klase na leader. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Kasani, ano pang hinihintay mo? Martilyuhin mo na yung ulo ni paring Ronald. Nang mahimasmasa na yan sa katangahan at kaululan niya. Hala, hampasin mo na yan. God bless your family. God bless Kalat ni Bilat Kahang. Shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga boss. Ay nako. Kawawang Pilipinas. Pag nagkataon, wag naman sana, Panginoon. Magandang hapon po mga boss. Pag-gabi niyan pag na-upload. Hanggang bukas po muli. Tingnan natin kung makapagdalawa tayo bukas.